You are the joy of the Lord. Now, when we say joy, para sa akin, wala pong kakaiba at pinakahihigit pa sa kagalakan o kasiyahan ng isang tao kapag siya po'y nagkaroon na ng baby. No? Kapag nagkaroon ka na ng anak, wala pong katumbas yung kasiyahan na yun. And every parent will tell you kung gaano kasaya na magkaroon po ng baby. Pagkat ito pong baby, yung mga anak po natin, no? Yung ating sons or daughters, when they come out into this world, yung mga bagay-bagay, no, na iniisip mo, mga problema mo, mga troubles mo, may isasantabi mo lahat yun. Sapagkat yung anak mo magiging kagalakan mo kasi yan, punong-puno ng pag-asa, bagong buhay, bagong pag-asa, diba? Bagong pagkakataon para sa iyong buhay. And to be part of someone else's life and to be in the leadership position. Bilang magulang, ikaw isang leader eh. Napakahalaga nun. Napakalaking bagay ng contribution sa iyong buhay. And even if ang dami mong pinagdadaanan, yung pagod na pagod ka, galing trabaho, ang dami mong problema, pero pag nakita mo yung anak mong ngumiti or may sinabi sa'yo, Daddy, Mommy, may kailangan ako, ganyan, ganon. Napapawi lahat ng pagod, lahat ng mga hirap, lahat ng mga troubles. Sapagkat isang tingin mo lang sa anak mo and you see the joy in the eyes of your kids, then you will understand yung totoo at yung halaga ng totoong kasiyahan at kagalakan. Diyan pa nga dumarating yung pagkakataon na you tend to make funny things na hindi mo normally ginagawa. Lang ikaw binata or dalaga pa, when you're still single, hindi mo nagagawa. Like, you make sounds, you make things na katatawa para lang mapasaya ang iyong anak. Kaya nga sabi nila, para malaman mo sa isang kwarto or sa isang lugar or sa isang bahay, kung meron dong baby, pag yung matatanda, nagbago lahat ang boses. Kaya nga sabi diba yung baby talk, yung kid talk, you talk to them in their own language. Nakatawa-tawa siya pag pinakinggan mo, kapatid. But it gives joy to the adults, to the elders, especially to the parents. Yun po ang katotohanan ng kapatid. Yung kaligayahan na mayroon ng mga magulang, pag nandyan yung mga bata, iba po yan. And sabi nga nila, you can not be more than proud of yourself, but for your kids. Kapag nakita mo yung mga tinuro mo, yung paghihirap mo, yung pagpagal mo, na magturo, na magpalaki, magbigay ng kabuhayan sa mga anak mo, pag sila lumalaki na at nagiging maayos ang kanilang paglaki, you will be a proud parent. Yun ang katotohanan. And why is it important for all of us that the Lord has given us this example? Because, kapatid, you are the joy of the Lord. In our eyes as parents, pag tayo na naging magulang, iba po enjoy natin para sa mga anak natin. Pero hindi natin naiintindihan, kapatid, tayo tinuturing ng mga anak ng ating Diyos. You are the joy of the Lord. Ikaw ang kanyang kagalakan, kapatid. In Psalm 149:3-4 in the New King James Version, it says, "Let them praise His name with the dance. Let them sing praises to Him with the timbrel and harp. For the Lord takes pleasure in His people. He will beautify the humble with salvation." Kapatid, sometimes in our lives, parang feeling natin mag-isa tayo. Wala tayong katuwang. Ang daming problema, ang daming challenges. Sometimes parang naisip natin na parang hindi nasasagot yung ating mga panalangin. Parang walang nangyayari. Bakit ganito pa rin? Bakit ganun pa rin? But the Lord is telling us that He's gaining pleasure from His people. Tayo ang kagalakan niya. Number one, the Lord wanted fellowship. Nung kinreate niya si Eva at Adan, si Adam and Eve, when He created them, He wanted fellowship. Kumbaga kasiyahan, kagalakan. Di ba, kapatid? Yung companionship na tinatawag, kapag sa isang couple, ang dami ng problema, trouble, pero bago maghiwalay ang isang couple, isa pa sa kanilang kinukonsider normally, ay yung pinagsamahan nila. Magandang times, bad times, may mga pinagsamahan. Di ba, ang mga Pinoy mahilig yun. Meron kasi namin pinagsamahan, kaya ayaw kong magkasamaan kami ng loob. Kapatid, I'd rather na manahimik lang kasi may pinagsamahan kami niyan. That was part of your fellowship or companionship with that, with those people. The same way with the Lord. He wanted companionship, fellowship with Adam and Eve. Although nagkasala at nagkamali si Adan at si Eva, gusto ng Lord na katuwang kasama kasi yung pleasure niya, nakukuha niya sa kanyang mga likha, especially dun sa created in His own
image. Tayo, kapatid, yung mga tao na kinreate niya. He finds pleasure in us, kapatid. So, bago mo isipin ang buhay mo na walang halaga, may nakatingin sa'yo at may masaya. Lalo pag ginagawa mo tama, lalo pag siya pinupuri mo at sinasamba, and even if ang daming-daming problema, tumatayo ka para sa kanya magpuri, no? Para siya balikan, to glorify Him, in spite of the troubles and challenges that you're going through your life. Kapatid, you are giving pleasure to the Lord. Hindi mo lang alam yun. Kasi sometimes nakatingin lang tayo sa mga maliliit na bagay. Pero when you widen your perspective, lumabas ka sa perspektibo mo, kapatid, sa mga nakikita ng iyong mata, you will understand that your life is about what gives God pleasure and what doesn't. Sa tanong sa ating kapatid, sa ating lahat, are you giving pleasure to the Lord? Kapatid, you're supposed to be the apple of the eye of the Lord. Ikaw yung pinaka puntot dulo, 'di ba? Ng pagtingin ng ating Panginoon, parang sa isang magsing-irog, para sa mag-asawa, pag nanliligaw, kumbaga, sasabihin ng lalaki, you are the apple of my eye. Ganyan sa babae. No? Kasi iba po yung, grabe po yung pagtingin na tinatawag. Pero higit sa tinatawag na platonic love na meron ng tao sa kapwa-tao, yung pag-ibig po ng Panginoon ay agape. Wala pong hanggan yan. Ganun po tayo minamahal ng ating Panginoon. So sometimes, we do not understand, kapatid, yung binibigay sa atin ng ating Panginoon kasi nakatingin lang tayo dun sa maliliit na bagay. Pero hindi natin naintindihan kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kapatid, next time, when you think about your life, ang dami mong pinagdadaan ng problema, ang dami mong pinagdadaan ng troubles, remember kung gaano ka kinaiibig ng ating Panginoon. At ikaw kapatid, yung pagkatao mo, yung buhay mo, yun ang nagbibigay kagalakan sa ating Panginoon. Kaya kailangan mo ipagbigyan ng importansya ang iyong buhay. Because you are important to God. Alam mo ba, kapatid, na yung number ng mga hibla ng iyong buhok, bilangin ng ating Panginoon. Ikaw lang nag-iisang tao na mayroong ganyang DNA. Lahat ng tao ay mayroon, no? Pero dahil sa iyo, kapatid, no, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na maintindihan mo kung gaano kanya kamahal. So binigyan tayo ng focus ng point sa ating Panginoon. Number 1 is, everything will work out because God is in control. And God delights in turnaround situations. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon na no matter what you're facing today, kapatid, ano man yung hinaharap mo, ano man yung nangyayari sa buhay mo, God is still in control. Hindi pa pwedeng hindi alam ng Lord yung nangyayari. God is an intentional God. If God allows something to happen in your life, if God made that happen, it only means He has a purpose. Because God is beyond time, beyond this world, meaning hindi siya kayang kontrolin, pero siyang in control. Because siya ang creator. But what's happening to you, kapatid? God allowed it to happen because He will be delighted kapag na-turn around niya yung situation. So, mag-isip ka, kapatid. Ano-ano yung mga problemang hinaharap mo? Pera ba yan? Isa ba yung sakit o karamdaman? Ito ba yung relationship problem? Maybe marital problem? Or maybe something na pinagpapray mo hindi pa nasasagot for so many years? Or isang provision na hinihili mo sa Panginoon? Maybe for the longest time you're waiting and you're praying for a wife or husband, hindi ka nagkakaroon. Maybe you're praying for a son or daughter, di ba? We all have our wants and wishes, our dreams. Maybe ito isang trabaho na hindi mo pa nakakamit. Maybe a business, a house, or maybe gusto mo magkaroon ng sasakyan para maging madali ang iyong pagbiyahe. The Lord knows it. But you are in the very situation that you are today because God allowed it. Because He wants you to know, kapatid, that He is in control. And whatever it is, gaano man niya kahirap, kabigat sa iyong paningin, nakakatakot man, parang imposible na. God is telling you today that He will be delighted kapag na-turn around niya na yung sitwasyon mo.
But you have to have faith in Him. Kailangan mo magtiwala na kayang ayusin at baguhin ng Panginoon yun. Ano man yung iyong hinaharap. Because everything will work out. Yun ang pangako ng Panginoon. Don't worry. Whatever it is that you're facing, it will work out for you. Ano man yung inaakala mo, ito na yun, di ba? Hanggat humihinga ka, kapatid, may pag-asa. Hanggat may buhay, sabi nga nila, may pag-asa. Totoo yung kapatid. It's either the Lord wants you to change kung may ginagawa kang malaking kasalanan, gusto niya magbago ka, or nakalimutan mo na si Lord, gusto kanyang bumalik ka sa Kanya. Di ba? Maraming dahilan. But sinasabi ng Panginoon, He's in control of your past, your present, and your future. So whatever it is na nangyari, masama man or mabuti, pangit man or maganda, it will work out. If you are for the Lord, walang makapipigil sa plano ng Panginoon para sa iyo, unless hindi ka para sa Lord. Kapatid ko, ang buhay mo hindi para sa Lord, wala nang pag-asa yun. The only way for you to be saved is Jesus Christ. If you do not have Jesus Christ in your life, wala nang pag-asa. But if you, kapatid, ang puso mo, ang buhay mo ay para sa ating Panginoong Hesukristo, then may pag-asa. And it will work out. Ito, kapatid, itong verse ito, ginagamit ng maraming tao. But this is not applicable to everyone. Not everyone. Only those who believes in Jesus Christ. Remember, kapatid, pag may nag-quote sa inyo nito, hindi lahat para sa kanila to. It's only for those people who are for Jesus Christ. That's why dapat mo maintindihan that He will be delighted in your turnaround, your breakthrough, your answered prayers, your healing, your financial breakthrough. Yun ang plano ng Panginoon. Kasi sabi niya in Romans 8:28, in the NASB version, says, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Everything works together for good. Para sa kabutihan. Kung ano man yung nangyari sa'yo, mangyayari at mangyayari na magiging mabuti pa rin para sa'yo ang nangyari sa'yo. To those who love God, sa mga nagmamahal sa Diyos, sa mga tinawag niya, according sa purpose or sa paraan ng ating Panginoon. Tinawag ka ba ng Lord? Are you called by the Lord? Are you appointed and anointed by the Lord? Then, do not fear, kapatid. Kasi ano man yung pinagdadaanan mo, mahirap man yan. No? It will work together for good. Mangyayari na sa dulo't dulo, no? Maybe sa kalagitnaan, sa dulo nito, magiging maayos ang lahat ng bagay. Walang makapipigil doon. Kasi sinabi ng Lord, this is a promise, a covenant, kapatid, that you have to understand. Pag nangako ang Panginoon, pag pinangako niya, matutupad niya. Walang makakabalik. Pwede lang yun na hindi matupad kung ikaw mismo wala kang tiwala sa Diyos. Kapatid, hello, nagtitiwala ka ba? You have to believe. Diba? If you believe, sabi nga ng Panginoon, diba? Then it will happen. Nothing is impossible with God. But you have to have an act of faith. Kailangan mo manampalataya, kailangan mo to have the step of faith. If you do not step by your faith, walang mangyayari. Because God has already answered. Kasi sinasabi ng Lord, Lord, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. When you read that verse, you would understand na sinasabi ng Lord, tapos na, it is finished. Nasagot niya na yung panalangin mo. Pero kailangan merong maging action from our part. What is that part? That's faith. Kailangan mo manampalataya. Because you are the joy of the Lord. Ikaw ang kagalakan niya, ikaw ang kasiyahan niya. Gusto niyang biyayaan ka. Gusto niyang i-bless ka. Gusto niyang paboran ka. But He only gives it kung ang buhay mo ay para sa Kanya. Kaya kapatid, dapat unahin natin ng Panginoon. Maraming trouble, maraming problema, at maraming mga panggulo sa buhay na to. But when you learn to understand, kapatid, na lahat ng bagay na nangyari sa mundo natin ay wala pong bagay na hindi po kontrolado at hindi alam ng Lord, then you will be more at peace, comforted to the truth na kontrolado ng Panginoon ng sitwasyon. So kung ano man yan, ano man dinadanas natin, di ba? That sometimes tayo lang nakakaunawa. Minsan, yung mga malapit pa sa atin, hindi tayo naintindihan, ginajudge tayo, di ba? Minsan yung mga magulang, ginajudge yung anak. Minsan yung anak, ginajudge yung magulang. Minsan yung mga kapatid, ginajudge yung kapwa kapatid.
Kasi hindi nila naiintindihan yung pinagdadanasan ng isang tao. Ang hilig mong humingi ng pabor, pero pag ikaw ang hiningan ng pabor para umunawa, hindi ka makaunawa. But God knows everything. Ay nauunawaan tayo ng Lord. Hindi man tayo nauunawaan ng ating magulang, ng ating kapatid, ng ating asawa, pero si Lord naunawaan niya. Kaya ibigay mo sa Lord. Lean on God. Sa kanya ka sumandal. Diba sabi nga nung kanta, lean on me. When you're not strong, no, do not lean on that person. Lean on God. Lean on Jesus. Sumandal ka sa Panginoon. At di ka niya pababayaan kasi sabi niya, it will work out for you. It will turn out for good because I have a plan. You cannot see it, anak. You cannot see it, my son or daughter. But it will work out for you. Just believe. Only if you believe, it will happen. So kapatid, our assignment is to believe. God can turn around anything. In Psalm 126, 1 to 3 in the New King James Version, it says, when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Ganito po yung nangyari nung unang panahon, nung nasa kunang Israel, sila po ay nasakop na ibang bansa at sila po ay tinanggal sa kanilang sariling lupain. Years, hundreds of years, no? Na nawala sila sa kanilang lupain. But when they came back, they cannot even believe it. It's like parang panaginip. Ano to? Paano nangyari to? Bakit grabing blessing naman to? Bakit grabing sagot naman sa Panginoon? How can this happen? Kaya wala silang ginawa kundi magpuri, magsamba, di ba? Kumanta sa Panginoon. Puro kasiyahan, kagalakan. Di ba ganun yung kapatid kapag nagtagumpay ka sa isang bagay? Let's say, you are rooting for something. Maybe may gustong-gusto ka and naibigay sa'yo, nanalo ka. Di ba napapatalon tayo? Napapapalakpak ka. Minsan, pag tuwan-tuwa ka, napapakanta ka pa. Ito yung plano ng Panginoon, kapatid, para sa ating lahat. Gusto niya masaya tayo. Hindi niya gustong maging malungkot tayo. Hindi niya gustong habang buhay na nakalugmok ang ating buhay. The Lord wants you to bring you back from captivity, from troubles and challenges and problems, back to where you belong. Sa kanyang pabor, sa kanyang blessing. That's His plan. Minsan nag-discarrel tayo dahil sa ating sariling kasalanan. Minsan may mga taong nagsumpa sa atin, may nagsumpa sa buhay natin. Minsan may mga bagay na nagawa na hindi aksidente, di ba? Not intentional, but it happened. But God allowed all those things to happen because kaya niya i-turn around yun. And in the end, you will glorify Him. Pupurihin mo ang Panginoon natin. Despite everything that's happened, magpapasalamat ka para magpupuri ka sa Panginoon. Kasi yun yung gusto niya. He wants to be glorified. Kaya our God is a jealous God. Ayaw niya na bibigyan mo yung glory sa ibang tao, sa ibang sitwasyon. Kasi dapat ang uunahin mo. Huwag yung ibang tao. Diba? Si Lord muna bagong ibang bagay. Hindi kasi, sino naman nag-bless sa akin, hindi naman si Lord. Yun ang akala mo, kapatid. Ginamit lang yung tao na yan para i-bless ka. Hindi yung tao nag-bless sa'yo, si Lord. Kaya learn to give back, to glorify, yun talaga may-ari ng lahat ng bagay. Kasi yung hininga ng taong nagbigay sa'yo, sa Lord din galing yun eh. Di ba yung hininga natin, yung breath natin, sa Lord din galing yan. Minsan may mga taong tataas ng pride. Ay, may sakit ka, ganyan, ganun. Ako nga, di ako nagkakasakit eh. You don't know how God is favoring and blessing you. Don't take for granted that the things that God is not taking away from you. What if yung taong ginajudge mo, ikaw ang i-judge ni Lord at bigyan ka ng mga bagay na hindi mo gusto? Diba? So we do not judge people out of our own convenience, but learn to love one another, to give back, to help out, and to understand people who are in need. Because tayo, kailangan din natin ng tulong. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. And kapatid, ano man yan, kaya niya i-turn around ng ating Panginoon because it will all work out for the glory of God. Yan ang plano niya sa'yo. Mabuti, hindi masama ang plano ng Panginoon para sa'yo. Like Moses, di ba?
people thought na tapos ng buhay ni Moses. Nakapatay siya, hindi sinasadya. Di ba? Kasi medyo gusto niya lang ipakita na siya ay talagang totoong Israelita. May inaaping Israelita ng isang Egyptian, di ba? And bigla na lang na siguro nag-init yung ulo niya, siya ay malakas na tao. Nahampas niya sa ulo itong Egyptian at namatay, itong taga-Ehipto. So he became a wanted man from a royalty, a royal blood, isang pwedeng maging hari or parao nung panahon niya. Nawala lahat yun in an instant. Years nawala siya sa Egypto, hinahunting siya. But when he came back, di ba? God fixed everything. Kaya pala inalaw ng Lord yun, kaya pala binigyan siya ng buhay sa royal family kasi one day babalik siya ron. I mean, hindi ka makakabalik. Hindi siya makakapunta sa Ehipto sa harapan ng parao kung hindi siya galing sa royal family. Kaya nung bumalik po siya bilang ibang tao na, pinapasok siya. Kasi royal family siya dati. Pero tinrain na siya ng Panginoon. Naging humble na siya, hindi na siya naging mayabang and all. Kasi in-expect na ng Lord ito na yung mangyayari. But now, you will be the leader, the tribal leader of the entire Israel. And generations and history will recognize the name Moses. Even as today, kilala natin si Moses. Di ba? What a story. God turned around this story. Hindi natin naalala na siya yung mamamatay na tao, di ba? Walang nag-uusap-usap tayo. Kaya si Moses yun yung mamamatay tao, killer. No. It's not what we remember about Moses. What we remember is that he was supposed to be, di ba? The leader of Israel, isa po sa mga great leaders, servant of God. Yun ang naalala natin, just like with Paul, kay Pablo. Hindi natin naalala si Pablo bilang mamamatay tao. Naalala na siya ng marami bilang isang apostle ng Panginoon, isang disciple ng Panginoon. Na ginamit ng Lord mightily, wrote so many books in the Bible and the New Testament, nagpakita ng mga himala ng Panginoon. Kapatid, God can turn it around because you are the joy of the Lord. Just like with Moses and Paul, kayang i-turn around yung ating situation. Focus point number 2, na binigay sa atin natin Panginoon, the size of your troubles is equal to the size of your assignment. Kung gaano kalaki yung mga hinaharap mong problema, magpasalamat ka. Hindi ka magpapasalamat kasi, Lord, thank you, may problema. No. Thank you, Lord, that despite my problems, I know one day that I will get rewards from you. I know one day, oh God, na matatapos din lahat ng problema na ito. Because sabi mo, Lord, there are times for seasons. It's not always a season of trouble or problems or sickness or lack or poverty or violence. Di ba? There's always a season for everything. Meron ding season ng kaginawaan, meron ding season or panahon, sa Tagalog, panahon ng kabutihan, panahon ng kaayusan, kapayapaan sa buhay mo. Panahon ng blessings naman, hindi naman puro trouble, di ba? Panahon naman ng gagaling na yung sakit mo. God can do so many things. But what God is teaching us today, yung tinuturo sa atin natin Panginoon, hindi lahat problema, kapatid. Kasi kung ano man yung problema na gaano kalaki yan, expect mo na ganun din yung kalaki ang reward ng Panginoon at higit pa. More than for your trouble ang bibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, yung reward niya, kasi naging tapat ka sa Kanya. Tumayo ka kahit hirap na hirap ka na. Tumindig ka pa rin sa pangalan niya. Bibiyayaan ka niya. Ang tanong, kapatid, tumatayo ka ba sa Panginoon? Are we standing up for the Lord? O kapag may problema, wala tayong ginawa kundi sisihin siya. Kasalanan mo to, Lord. Yun yung pinakaayaw ng Lord. Alam mo ba yan, kapatid? Yung sinusumbatan mo ang Panginoon, wag na wag mong gagawin. Maraming taong gano'n, minsan Kristiyano pa. Sinusumbatan ng Panginoon. Huwag mong gawin yung, kapatid. You want to be blessed in your life. Submit to the Lord. Kaya Lord siya, di ba? Panginoon. So masubmit ang mga tao sa Lord. Hindi po tayo ang sasubmitan ng ating Panginoon. Tayo po ang magsasubmit sa Kanya. In 2 Corinthians 4:17, in the ESV version, it says, "For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison." So yung panandalian daw na mga problema or affliction, mga problema, trouble, sakit, di ba? Karamdaman or kahirapan,
mga trahedya sa buhay natin, panandalian lamang yan. Pero when it comes onto our lives, kung dumating ang mga problema na yan, ito'y hinahanda tayo, piniprepare tayo para sa pinaka-the best ng ating Panginoon. Beyond comparison. Meron tayong regalo sa heaven, sa langit, meron din dito sa lupa. It's not always troubles. It's not always problems. So, the glory beyond all comparison, wala ro katumbas. Pag nag-reward na ang Panginoon, kapatid, sobra-sobra. Higit sa iyong inaakala. Ganun ang ating Panginoon. So, ano man yung pinagdadaan natin, kapatid, nakikita yan ng Panginoon. Pero may plano siya to reward us, di ba? And that He will be glorified because ang bibigyan niya sa iyo, kapatid, is beyond comparison. And we remembered Noah, di ba? Yung panahon ni Noah. Napakalaki na assignment na binigay sa kanya ng Lord. Kasi yung trouble na hinarap niya, pinagtatawanan siya ng tao for 100 years. 100 taon, less or more. Grabe po ang pinagtatawanan si Noah ng mga tao, taong bayan. Kasi tayo ka ba naman ng malaking barkong kahoy sa bundok? Yun ang pinagawa ni Lord, inutos sa kanya. And people were laughing at him. Sino itong naluloko na ito, nababaliw na tao ito, nagtayo ng barko sa tuktok ng bundok? Paano, ano yan? At wala naman tubig dyan. Pangalawa, para sa kaalaman natin mga kapatid, during that time, wala pang ulan. Never pa umulan. In the history of the world, hindi pa po umuulan, kapatid. So, paano maalis yung barko doon, yung bangka sa taas ng bundok? Diba? It was a challenge, I believe, every day. For 100 years. 100 taon na nagtitiis at nag-aantay si Noah. Kinukutya siya, sinusumpa siya ng mga tao. Diba? Just like us. Most of us have known the truth about yung World Economic Forum. The New World Order na sinasabi nila. Itong grupo na to, ng puro kasamaan. If you watch the Olympics, diba, ginaya nila yung Last Supper. Ginaya nila si Jesus Christ, naglagay doon ng mga transgender. At ginaya nila si Pedro, si Juan, at sa gitna nung may isang transgender, tapos may bata pa. Nagsama pa ng bata. Ganun kalala ang ating generation, kapatid. And sa tingin mo, sila ang kaligayahan ng Panginoon? Sila ba nagpapasaya sa ating Panginoon? No. But you, who is still faithful to the Lord in this generation, natakot sa Panginoon at lumuluhod sa Kanya at nananalangin sa Kanya, despite all your troubles in life, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. At hindi mo ginagaya itong masasamang tao na to. Katulad ng Sodom at Gomorrah. Diba? You are the joy of the Lord, not them. Nagpalabas pa sila ng pale horse. Diba? Kasi pinaplano na nila yung taggutom sa taong bayan. Kung paano nilalabas yung kalokohang sakit. Pero naman ilalabas nila ang panibagong agenda nila. Pero guess what, kapatid? We have good news. May balita po tayo. Ano po yung balita na yan? The good news, the great news is God, Jesus Christ, is still in control. Yung size ng assignment natin today, yung mga troubles sa ating kapatid, ganun din yung reward na bibigyan ng Panginoon. Sobra-sobra, tigit-tigit pa. Doon sa mga tao ng tiwala sa Panginoon sa panahon na to, na hindi po nagpatumba despite everything that has happened. Di ba nakita natin si Trump? Binaril siya and all. This man is not a perfect man, but he loves God. He loves Jesus Christ. So pagkatumba niya, anong una niyang ginawa? Nag-pray siya sa Panginoon. Kapatid, ganun din dapat tayo. When we fall down in life, pag sobra-sobrang trouble ang dinadaanan natin, the first thing that we need to do is to pray. Manalangin ka sa Panginoon, kapatid. Takbo sa Lord. Napakarami ng kaaway, napakarami rin ng kayang gawin ng Panginoon. Diba? Walang imposible sa Panginoon natin, kapatid. So just like Noah, we all remember him. Because hindi natin naaalala yung 100 years na naghihirap si Noah. Ang naaalala ng bawat tao ay siya po yung ginamit ng Panginoon para magkaroon ng barko, lumutang yung barko for so many days. 40 days, 40 nights.
Namatay ang tao sa buong sanlibutan. Billions ang namatay, kapatid, kung hindi po natin alam. Bilyong katao namatay nung panahon ni Noah. Pero 8 tao lang ang niligtas ng Panginoon. Kasi napakalaki pala ng assignment ni Noah. From his troubles, grabe po ang binigay na assignment at reward. Sa kanila po nanggaling ang ating mga salinlahi. Ganun po ang Panginoon, kapatid. Because we are the joy of the Lord. You are the joy of the Lord. Nakikita niya kung sino yung mga anak niya na para sa Kanya at sino yung hindi sa Kanya. Hindi po lahat, kapatid, ay tinawag ng Lord. Hindi lahat ng tao ay para sa Lord. May mga taong pupunta sa impyerno because they don't want God in their lives. Ang sinasamba nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga kagustuhan. Yung kanilang sariling mga layaw. Yung takeaway na binigay sa ating Panginoon for today, yung conclusion na binigay ng Lord sa atin. Number 1, delight yourself in the Lord. So, kung tayo ang kagalakan ng Panginoon, ano ang sikreto natin? You also find joy in the Lord. Magpakasaya ka para sa Panginoon. Yung kagalakan mo, yung kasiyahan mo, dapat kukunin mo sa Lord. Kung siya ang kasiyahan mo, ganun din ikaw din ang kasiyahan niya. It is reciprocal, dapat reciprocal. Give and take, kapatid. Number 2, fight the battles on your knees. Yung mga gera mo, yung mga hirap mo, ilaban mo yan sa pamamagitan ng iyong tuhod. Paano yun? Sa panalangin. Diba? You cannot win this battle, kapatid, by our own strength, no. Si Lord, binigyan tayo ng mga trouble sa buhay natin, kapatid, kasi the plan is, alam niya na tatakbo tayo sa Kanya. That's the plan. At kapag tumakbo tayo sa Kanya, hindi niya pwedeng hindi tayo sasagutin. Hindi pa pwedeng pababayaan niya tayo. Because that's the system, kapatid, na establish ng Panginoon. We pray and that's Him who's listening. Sabi nga, di ba? Bago pa tayo manalangin, sinagot na ng Panginoon. Ganun. Pangatlo, the righteous have troubles, but God delivers. It is natural that we will face problems in this world because this is the corrupted world. Hindi pa ito yung talagang buhay natin. Ang buhay ng bawat tao ay dalawa lang, sa impyerno o sa langit. Kumpara dito sa mundo na nabubuhay ang tao ng 90 years, 80 years, 100 years, doon sa langit at sa impyerno, habang buhay. No? So pinapakita sa atin ng ating Panginoon na no matter what, kapatid, you might have so many troubles, pero ang kabutihan po ng Panginoon sa atin ay sobra-sobra. Na may pangako siya sa atin sa langit at meron din siya pangako sa atin dito sa lupa. Remember that. So yung goodness niya makikita mo hindi lang yan sa langit, sa kabilang buhay, kundi dito rin. We might have so many troubles in this world. Temporary life. Pero yung bibigyan niya sa atin dito, kung magtitiwala lang tayo sa Kanya, yung maikling buhay natin dito sa lupa na to, 90 years, 80 years, 100 years sa akin, napakahaba na nun, di ba? 100 years. Pero alam ba, kapatid, thousands of years ang buhay ng tao noong unang panahon. Pinaikli ng Lord. Pero kahit sa maikling panahon na yan, you can still do so many wonders, miracles, joy sa buhay mo. Kasi ikaw ang joy niya, ikaw ang kagalakan ng ating Panginoon. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. So sinasabi ng Panginoon na kapag tayo daw, yung kasiyahan natin ay nasa Panginoon, di ba? Ibibigay niya yung gusto ng ating mga puso, yung desire mo, yung mga pangarap mo, yung mga plano mo. And yung reward mo raw ay katulad daw ng bukang liwayway or ng dawn, madaling araw, di ba? At noonday sun, yung kasagutan, yung vindication, pag binigyan nila yung vindication na yan. So ano ibig sabihin nun? Di ba? Pagka tulog ka, pagod ka, di ba? Normal, papahinga ka na, wala kang energy, I just want to rest. Pero pag nakita mo na, lalo na pag gumigising ka ng maaga, alas 4, alas 5 ng madaling araw, unti-unti nang umaangat yung araw. Lumalayo na yung buwan palayo, di ba? Meaning, you are getting another surge of energy, bagong lakas for the day.
Ganyan ang pakiramdam, kapatid, kapag nire-rewardan ka ng Panginoon. Kumbaga, nagkakaroon ka ng bagong lakas, bagong buhay. Kasi alam mo may something new in your life. At katulad doon ng matirik na araw, ng tanghaling tapat, yung pagbibigay sa atin ng Lord ng kasagutan na makikita ng maraming tao kasi i-vindicate niya tayo. Na talaga, ito yung anak ko. Inapin niyo siya, kinawawa niyo siya, pinagpiestahan niyo yung kanyang buhay na sinasabi niyo na wala na siyang mararating, walang mangyayari, hindi na siya gagaling sa sakit na to, 'di ba? Hindi na siya magkakaroon ng financial breakthrough, 'di ba? Hindi na siya magkakaroon ng anak. O ayan, yan ang reward ko sa kanya. Kasing tirik ng araw, ng sinag ng araw, makikita niyo kung gaano ko siya i-vindicate sa harapan niyo lahat. Pinahiya niyo siya ngayon, ipapakita ko sa harapan ninyo, sa gitna ninyong lahat, 'di ba? What took so many years to happen in 1 hour or 2, I will do it for him, for her. Because mahal ko siya. He is my joy. She is my joy. Kaya kapatid, when you have that spirit of heaviness, ang bigat-bigat ng problema sa buhay, di ba, anong dapat mong gawin? You praise the Lord. Take delight in the Lord. Lord, grabe yung problema. Pero ang kagalakan ko yung nasa iyo. Ang kalakasan ko yung nasa iyo. Pupurihin kita at sasambahin. Take delight. Lord, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Kakayanin ko to sapagkat katuwang kita. Then the Lord sees it and will reward you, kapatid. Because you are His joy. In Psalm 34:17, in the WEB version, it says, "The righteous cry and Yahweh hears and delivers them out of all their troubles." So sinasabi sa atin ng ating Panginoon that we fight our battles on our knees. Yung gera natin sa ating buhay, ano man yung hihirap natin, iluhod mo yan. Dali mo yung laban sa tuhod. Ipanalangin mo sa Panginoon sapagkat kapag ikay umiyak, kapag ikay tumawag sa Panginoon, narinig ng ating Diyos. At anong plano niya? I-deliver out of all our troubles. Hindi niya sinabi na, i-deliver ko lang siya sa isa. Yung iba iiwan ko. No. Sinasabi ng Panginoon, sasagutin ko lahat. Hindi nga lang natin alam yung sagot ng Panginoon. Siya lang nakakaalam nun. Pero ang sinasabi niya, I will be there to answer you. Call to me. Cry out to me. Fight your battles on your knees. Because you are my joy, then I will answer all your troubles. I will resolve all your troubles. Hindi pwedeng hindi. Yun ang pinapangako ng ating Panginoon. So sometimes we feel surrounded, di ba? Surrounded by troubles, surrounded by problems, surrounded by challenges. Napapalibutan na ako ng mga problema. Napapalibutan na ako ng mga sakuna. Parang ganoon ang pakaramdam. Pero sinasabi ng Panginoon, no, ako nakapalibot sa iyo, anak. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming anghel ang sinama ko para sa iyo? Para samahan ka at ako mismo kasama mo sa laban na to. Makakaligtas ka. I will rescue you because I am for you and you are my joy. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from them all. And the sinasabi sa atin ng ating Panginoon, gayahin daw natin si David. Let us copy the heart of David. Yung puso niya. Kasi sa dami po ng hinarap at trouble na David, na hinahunting siya araw-araw, minuto, oras-oras, ni Saul, ni King Saul, kasi nainggit sa kanya si Saul. Kapatid, may mga nainggit ba sa'yo? In our lives, may mga taong nainggit sa atin, haters. They don't like us. Not because masama tayong tao or may ginagawa tayong mali, but we will encounter people like that. Sometimes kapamilya pa natin. Hater. They don't like you. Why? Not because they're evil people, no. Hindi sila dahil sa masama silang tao, but because the enemy is using them para hindi ka makarating sa paroroonan mo. So that the enemy can stop you. Kaya nga kung gaano karaming troubles mo, ganun katakot ang kaaway. Because the enemy is so afraid na may mangyayari sa buhay mo. He knows and he sees your appointment, your anointing. That's why atake siya ng atake, hindi tumitigil. Maya't maya, di ba? Para hindi ka na makapagpahinga. And tatalikuran mo na ang Lord kasi, Lord, ba't ang dami kong haters? Ba't ang daming galit sa akin? Di ba? So hindi mo na isipin si Lord, isipin mo yung sitwasyon mo na lang. Ina-isolate ka, kumbaga, binabox out ka sa isang corner para isipin mo na wala kang kakampi or kasama. But the Lord is teaching us today. Nagayahin natin si David. So,
Nung napapalibutan si David ng maraming problema, maraming sakuna, the first thing that he always did during his time is to remind the Lord. Lord, di ba sabi mo, ganito gagawin mo, Lord, Panginoon. Di ba sabi mo, Lord, sasagutin mo ako pag tumawag ako sa iyo. Di ba sabi mo, Lord, pagagalingin mo ako sa aking mga sakit. Di ba sabi mo, Lord, when I'm in lack, if I call upon you, then you will bless me. That you will never leave me nor forsake me. That you will always comfort me. Remind the Lord. Paalala mo sa Panginoon yung kanyang mga pangako. That's why it's imperative, kapatid, na magbabasa ka ng Biblia. Kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, it will be hard for you to remind the Lord. Because anong alam natin pangako kung hindi ka nagbabasa? That's why you need to read the Bible. And also reading the Bible, you will also remind the enemy of his future. You remind the enemy that you are not defeated, but you are a son and daughter of Jesus Christ. That you are royal blood. That ikaw binili ng ating Panginoon at hindi ka na pupunta sa impyerno. Remind the enemy as you are reminding the Lord. And you must have a heart, you must have a heart of worship. Yung sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Kanya despite all the troubles. Para bumagsak lahat yan. Gaano kabigat sa balikat mo, babagsak lahat yan. When you worship Him. Because yun ang sinabi ng Panginoon, worship me. Diba? Worship me. When you worship the Lord, those troubles or problems will fall down. Parang pader yan, parang isang kastilyo ng problema ng mga challenges sa buhay mo na biglang babagsak na lang. Because pababagsakin niya ng ating Panginoon. Your faith gives joy to the Lord. Ito pinaka-importante, kapatid, sa lahat. Yung pananampalataya mo ang nagpapasaya sa ating Panginoon. Sabi niya, for without faith, it is impossible to please God. For without faith, it is impossible to please God. God allowed that thing in your life, that such a thing in your life, that trouble, because alam niya yung mangyayari. He's still in control, and yet He's looking at you. Will you still believe in me, my son, my daughter, when you go through these troubles? I allowed the enemy to do this because I want to show him that you are my joy. Ikaw ang aking kasiyahan. Ikaw ang aking kagalakan. And so I will deliver you from all of this. But you got to have faith. Magtiwala ka. And we will be together in victory in all of this. Kapatid, kailangan mo manampalataya sa Panginoon natin. Katulad ni Abraham. No? Yung kasiyahan ng Panginoon nanggaling sa pananampalataya ni Abraham. Walang tao naniniwala nung panahon niya. Pero si Abraham, nung tinawag siya ng Lord, sabi ng Panginoon, dahil sa pananampalataya mo sa akin, bibigyan kita ng saling lahi na ganito karami. You will be the father of many nations, Abraham. The problem only during that time is patanda na po si Abraham, almost 100 na. Wala pa siyang anak. How can that happen that I will have many generations coming from me if I don't have a son or daughter? Diba? Maintindihan natin si Abraham. Pero naniwala siya sa Lord. Hindi niya nakita, hindi niya naintindihan kung paano. Sabi ng Lord, kasi dami raw na mga bituin at tambuhangin yung magiging saling lahi ni Abraham. Pero ano pong ginawa ni Abraham? Nung sinubok siya ng Lord, na sinabi ng Lord, paano kung ganito gagawin ko sa iyong anak? Ibinigay pa rin ni Abraham, believing that God has a plan and God will replace whatever is lost. Pero ang ginawa ng Lord, hindi niya kinuha yung anak ni si Isaac. It was just a test of faith. Sometimes sa buhay natin, kapatid, may mga darating sa atin na test of faith. It could be in a form of troubles, problems, and all. Na hindi natin may paliwanag. Paano nangyari itong problema na to? Diba? Saan galing to? But God is only telling us that He is only testing our faith. Because He wants to show the entire world that you are His joy. Ikaw ang kanyang kasiyahan. Kapatid, ang plano ng Panginoon is to heal all our brokenness.
Ano yung basag sa buhay mo? Ano yung basag sa pagkatao mo? Yung basag na nakaraan, maybe maraming bagay na nangyari sa'yo, you've been in trauma, so much trouble, so much sakit sa buhay mo. Maybe yung asawa mo, sinaktan ka ng gusto. Maybe yung magulang mo, sinaktan ka ng gusto. Maybe yung kapatid mo, maybe yung katrabaho mo, or someone else did something to you, or maybe you did something wrong in your life and because of that you were broken. Kapatid, the Lord finds joy to once again rebuild what was broken in your life. What is broken in your life, once God, the Lord, wants to reconstruct it. Ayusin niya, buuin niya. Because your completion will give joy to the Lord. Kapatid, ikaw ang nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. Hindi ang ibang tao na hindi nakakakilala tumatawag sa Kanya. Ikaw, kapatid. Remember, kapatid, kung gaano ka kamahal ng Panginoon. There's a reason why you're listening to this broadcast, and it's not an accident, because God is an intentional God. If God allowed you to go through troubles in life, and then remember that He has a plan. He has a plan to reward you, to bless you, to favor you once again. Why? Because you are the joy of His heart. You, kapatid, the apple of His eye, the one and only, the most special one sa ating Panginoon. Yun ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Pinupuri na maraming Panginoon sa mensahe na binigay mo sa aming lahat. And kapatid, maybe this is the first time that you're hearing this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, sa buhay natin na to, we have a destination. Pag tayo nawala sa mundo na to, at tayo lahat ay pupunta ron, hindi natin maiiwasan ng kamatayan. Pag tayo ay namatay, dalawa lang ang pupuntahan. Impyerno or langit. Hell or heaven. We cannot choose because hindi natin alam kung saan tayo pupunta. But you can be assured to go to heaven one day. Makapunta ka sa langit balang araw. If you will do an act today. What is that act? That act of faith. If you will believe that Jesus Christ died for you on the cross 2,000 years ago. That He saved you from your sin, from death, para hindi ka makapunta sa impyerno, siya na nag-sacrifice ng kanyang buhay bilang katubusan sa iyong mga kasalanan para ikay makarating sa langit balang araw. If you will believe today na siya ang iyong Panginoon, Diyos sa tagapagligtas, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, then Jesus Christ will give you the gift of salvation. Isang libreng regalo para makarating ka sa langit balang araw. Pero kailangan mo manalangin at manampalataya. I-declare mo in your life today na siya ang iyong Panginoon. Then you will receive that. If you want to receive that in your life, kapatid, I urge you, pray with me today. Samahan mo ako, kapatid, sa panalangin. Let us pray. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos at tagapagligtas. Humingi ako ng tawad. Humingi ako ng tawad. Sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang Panginoon. Bilang Panginoon. Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Ng buong puso, isip at kaluluwa. Ng buong puso, isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Na regalo mo. Ako'y anak mo na ngayon. Ako'y anak mo na ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Makakasama kita sa langit balang araw. Makakasama kita sa langit balang araw. Habang nandirito ako sa lupa. Habang nandirito ako sa lupa. Tulungan mo ako magbago. Tulungan mo ako magbago. At maging mabuting tao. At maging mabuting tao. At Lord, salamat sa pagkamatay mo. Salamat sa pagkamatay. Sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Upang ako iligtas sa aking mga kasalanan. Upang ako iligtas sa aking mga kasalanan. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Panginoon. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen, amen. Kapatid, if you prayed that prayer, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old is gone, the new has come. God loves you more than you can ever imagine. And God wants to work in your life. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, we urge you to reach out to us in Ancient Doors Church social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.